Welcome to another conversation off the clock. Hi, I'm Carmina Constantino Torres, and this is Casey After Hours. Ako yung nanliliit. Nung naging national artist ako lately, bumalik yung problema. Lagi kang may duda na baka hindi mo kaya. Oo. You have to embrace all of those dun sa character mo eh. Sabi ko baka dahil ampun lang ako na-raid, nahuli ako, nakulong akong isang taon. Kasi may portion doon, I tried to kill myself inside prison. Ang kasaysayan ng bayan, hindi lang nakikita sa akda ng mga historiador. At times it plays out on screen, captured in scenes written by those who feel the people's struggles. The script coming alive to reflect social realities, giving voice to what sometimes cannot be said out loud. At yan ang matagal nang ginagawa ng susunod nating makakausap. He's known to be a quiet revolutionary, writing not just for the screen, but for the soul, our collective spirit. Throughout the decades, he has captured, chronicled the Filipino experience through his masterpieces in a truthful, nuanced, and profoundly human manner. And he's not done yet. With every story he writes, he continues to challenge, to awaken, to remind us that the personal is political, that memory can be a form of resistance, if we choose so, and that there is power in telling our own story. Let's all welcome National Artist for Film and Broadcast Arts, Ricky Lee. Sir Ricky, what an honor and a Hi. privilege for us to have you here on the podcast. Alam niyo po, kasasabi ko lang kanina, I was expecting rejection dahil nga it's not every day that you're in the presence of the great Ricky Lee. So maraming salamat po at nandito kayo. No, thank you for having me. Actually, totoo, wala akong mga tinatanggap na mga interviews lately dahil may tinatapos akong libro. Kaya lang, friends have been telling me, hindi, huwag kang mag-no dyan kina Carmina. She's really, really good. Oh. At maganda yung show. So yun. Maraming salamat, and thank you to Sir Ricky's friends for putting in a good word for me. Maraming salamat. Sir Ricky, just a first question. Kailan nyo napansin na pag pumapasok kayo sa isang silid, sa isang kwarto, tumatahimik ang mga tao, just floored by your greatness and the kind of storytelling that you've been doing? Hindi naman siguro. Actually, ang totoo, ako yung nanliliit. Pag pumapasok sa kwarto, sobra akong mahiyain. And alam ito ng mga kaibigan ko na maski party, halimbawa ni Malu Santos, ni Charo, or awards night, hindi ako makapasok na mag-isa. Kinakailangan may kakontrata akong kaibigan na, nandiyan ka na sa labas, maghintayin tayo. Nahihiya akong pumasok na mag-isa. Bakit ho ganun? Lagi akong may feeling na parang outsider ako. And that never left me. Siguro nung childhood pa. Yeah. Hanggang ngayon. I find it so ironic kasi parang eto kayo, tahimik, nanliliit, sabi ninyo, pero yung utak nyo patuloy na umaandar, patuloy na lumilikha. So Siguro, yung hindi namin nakikita nasa loob lahat. Yes. Siguro kailangan kong laging paandarin yung utak ko at laging may ginagawa ako para hindi ko mapansin yung... I'm not exaggerating. Yeah, no, I Kasi believe through you. time, nakita ko na ito to. Yung feeling ko na parang ang liit-liit ko. And alam ito ng mga kaibigan ko. Sina Jerry Sineneng, sina Mel Rosario, na anak ko hindi yan makakapasok mag-isa. Pag awards night, nahiya ko. Iniisip ko na baka, through time, pinag-isipan ko, looking back, sabi ko baka dahil ampun lang ako since 5 years old. And maski na anong trato sa'yo ng relatives mo, you always feel na you don't belong. Yeah. Hindi ka And then, sakitin ako noon, may inferiority complex, ang payat-payat, weird, nagbabasa ng libro, lahat ng mga taga roon sa amin sa Diet sa Bicol, hindi naman talaga nagdadala ng libro pag naglalakad. And then, lumayas ako nung 4th year high school from Bicol, puntang Manila, and nakitira ako kung saan-saan. So, yun, yung parang nakikitira ka. Nomad. Yes, parang wala kang family. Kasi patay na yung parents ko nung bata pa ako. So wala kang roots na pwede mong balikan lagi. Di ba? Family ang binabalikan Yes. So wala akong family na binabalikan. So, and pagdating ko Maynila, siguro 1 year bago ako nakapag-college, nakitira kung saan-saan, and so on. So,
baka dahil doon eh. Parang yung naghanap ka ng lagi ng lugar. So may feeling ka na, I don't belong, outsider ako. And nag-carry over up to now. Do you feel like there will come a time na kailangan ma-resolve yun? Or okay ka na outsider ka? Natanggap ko na kasi writer ako. It helps na insider ka and yet outsider ka. It helps na nasa loob ka and yet wala ka naman totally sa loob. I realize na malaking advantage din sa akin na hindi ako masyadong nasa loob, na medyo nasa labas. Kasi iba yung perspective. Iba yung perspective at saka to some extent, maski imagination mo lang, parang invisible ka. Hindi nila ako nakikita. So I can do this, I can do that. So nagkaroon ako ng ganung ilusyon na at least invisible ako. So through time, pinipilit ko maging medyo invisible ako. Ang irony lang noon, pumasok ako sa trabaho na may attention na nakafocus kasi showbiz. So may konting dilemma doon. But okay naman. Pero yung sinasabi ko kanina, hindi siya nawawala eh. I think kung ano ka nung bata ka, when you're 7, 9, or even 5, 60-70% of that nasa iyo pa rin. Ikaw pa rin. Correct. Hindi nawawala yung batang yun sa loob mo. Oo. And Kasi so, nagkaroon ng panahon na ikaw lang at yung batang yun ang magkasama. yes. And that's become, in a weird way, now become your refuge and your solace. Yes. It's your home. Sa kagagala mo, kung saan-saan, naliligaw ka at nagkakawala-wala, but you come home to whoever you were nung bata ka pa. Komportable ka na doon. Yes, although nung naging national artist ako lately, bumalik yung problema. Kasi pag Kasi biglang nandyan na yung attention nandiyan na naman. naman nag-triple o nag-quadruple yung attention. So pag manunod ako sa CCP ng play o kung ano man palabas doon, syempre yung itututok yung ilaw sa'yo and acknowledge ka and kailangan kang tumayo para mag-acknowledge. Hirap na hirap akong tumayo. Sinasabi ng mga kasamahan ko na, parang gusto mong maupo agad. Hindi ako makalingon. Yung ibang mga kilala kong national artist, sina Alice Reyes and so on, lumilingon pa at kumakaway. Sabi ko, sana kaya kong gawin. Tinatry ko naman lately na tumayo na mas tuwid at tumingin at magtagal. Pero eventually, balik sa sana makaupo na agad ako. Meron ka bang conversation po, Sir Ricky, in your head na parang kasasabi mo lang, tinatry mo naman gawin what is expected. Kasi po dun sa mga nanonood po sa atin, being a national artist, it comes with those things na kailangan when you enter the room or there has to be some sort of recognition, di ba? May conversation ba na parang natatawa ka rin sa sarili mo na, uy, kailangan mo tumayo. Uy, kailangan mo. Yes, halo-halo. At actually, half ng consciousness ko nakatingin sa kasamahan ko or mga katabi ko na iniisip nila na napaka-awkward nito. Pero, again, through time, although ilang taon pa lang naman, nire-remind ko lagi sarili ko na gawin mo to not for yourself. Kasi yung writer laging hindi pinapansin, laging invisible, laging itchapuera sa tabi lang. So, at least kung pinapansin ka, pinapansin nila yung mga writers in general. So, that makes it easier for me. Nababawasan yung torment na... Torment? Torment? No, I believe you. I understand it completely. Pag may mga pupunta na akong affair or meeting, alam ng assistant ko yan eh. Nagdadaan na sa mind ko yung worries ko na, ba't ko ito tinanggap? Ba't ako pupunta? Nakakaya pumasok? Sino kayo mga nandun? Sana may kakilala. Maski manunod lang, gala ng isang play. Sana may kakilala makikita doon sa lobby. Kasi pag wala, again, you feel na parang outsider ka. That's such a revelation because when we see your movies, when we read the novels, ang image namin, here, the writer behind this was so free in whatever it is that he was writing. Yun pala, may ganyang torment na nangyayari. You have to, may hurdle na kailangan mong lagpasan. Nahihiya akong, ang dami-dami kong invitation na maging commencement speaker, for instance, lalo na naging national artist. Halos, actually wala akong tinatanggap eh. Once, twice lang yata akong nag-yes eh. Kasi nahihiya ako sa podium na magsasalita. Pag may invitation sa ibang eskwelahan na magsasalita, ang nire-request ko maging parang interview portion.
na nakaupo lang. Opo. Hindi yung magle-lecture ako. Kasi again, nahihiya ako na tatayo ako doon parang kung sino akong authority on something and then magle-lecture. Sa taba po ng imahinasyon nyo, naisip nyo ba ito ever? Na ito ang mangyayari? Would you have written this yourself? Oo, kung sinulat ko yung kwento ng buhay ko at dinidevelop ko yung takbo, parang hindi. Kasi at the time, ang thinking ko lang was how to survive Actually, mainly how to get out of diet. Kasi I wanted something better for myself. And gusto ko makalis, gusto ko makalaya sa diet. I kept trying to run away until finally, nag-succeed ako nung 4th year high school. Dahil nakapag-publish ako ng short story dito sa Manila, Filipino Free Press, I got paid. So may konting pera at konting lakas ng loob. So lumayas ako sa mga nag-ampon sa akin 2 weeks before graduation. And then after graduation, bus ride papuntang Maynila with some friends. And yun, nag-solo na ako doon at kung saan-saan na. So yours is a story not of victory but of survival. Yeah, struggle and survival. Every single step, kailangan kang mag-survive. Kailangan kang, di ba kung minsan walang makain, asin lang ang ulam. Dumaan ako sa mga ganun Yeah. Or asukal yung ulam. Or nag-aaral ka, nagaya mga kaklase mong kakain tayo. So kumain ka na, but actually wala kang pera. And so I went through all that. Nahimantay ako sa gutom sa Avenida kasi I was working sa isang factory the whole day and then sa gabi nag-evening class ako sa Lyceum at that time. Yeah. Nagtitipid ako na wala mo ng pagkain at maglalakad pa uwi and that happened. Para siyang masyadong dramatic na parang comics pag kinikwento. But having gone through it and then looking back, I realized na in a way I was really blessed na duman ako sa maraming ganong klaseng karanasan and hindi niya ako ginawang bitter or cynical. Kasi madali yun eh. Yeah, na Madaling bakit mangyari ganito? yun. Oo, kaawaan ng sarili. Yes, or magalit sa iba. Or magalit sa mundo. Or magrebelde in a self-destructive manner. So, kung ano man nangyayari, nagpapasalamat ako na nag-survive ako. And I feel naman I'm pretty good as a person. I mean, pretty good as a person is an understatement when you talk about you being a national artist. Pero itong mga paghihirap, mga struggle, karanasan na pinagdaanan nyo, gaano ka-importante ito sa naging paghubog ninyo, sa kamalayan po ninyo bilang manunulat? I think, in a way, although sa labas, mahihain ako, and I look so vulnerable and frail, I think sa loob, matatag ako. At I nag-aalab. think sa loob, I think sa loob strong ako. And I think pinalaki niya yung puso ko. Hindi sumikip yung puso ko na, ba't ganito, ba't ganito, ba't ganito. I think having gone through yung ganong mga karanasan, mas lumaki yung puso ko. Mas nagkaroon ng kapasidad. Kasi, maski anong nangyari at mangyari sa akin noon, laging may strangers na tumutulong. As in, laging meron. Whether nung nahimatay sa Avenida or nung nagtatrabaho na ako sa factory, na ang hanahanap nila accounting clerk. High school graduate lang ako. And yet natanggap ako kasi may tumulong. Laging may tumutulong. Does it make sense to you now? Or nung panahon na yon, alam mo na parang, uy, eto na naman. Uy, may tumulong na naman. Or ngayon nyo lang napapagtagpi-tagpi? Yes. Ngayon ko lang napagtatagpi-tagpi. And in a way, nagiging part ng filosofiya ko na gusto kong sabihin doon sa latest novel na tinatapos ko ngayon nasa buong mundo mas kinagaano kahirap at kasama mga dinadaanan natin, maski hindi tayo magkakakilala, in a way we're all connected. And in a way, sa ibang paraan para nagkakatulungan yung mga tao. Maski hindi magkakilala o magkaibang lugar. May ginawa siya doon sa isang part ng mundo at may ginawa ito. Somehow may effect na nakakatulong. Siguro nanggaling doon yun na stranger sila mula sa librarian, sa Daet, hanggang sa Manila. So yun. So without fail, hindi nila ako hinahayaan na bumagsak to the point na magiging cynical na ako. Parang nasasalo. So I'm so grateful for that. But from there to having faith in yourself, iba yung parang it was a story of struggle and then survival. Iba rin yung, teka muna, kaya ko to, I have faith in myself. When did that happen?
Habang nangyayari, lagi kang may duda na baka hindi mo kaya. Oo. Oo, kasi tao ka lang eh. At saka, yun, hindi ka naman Superman. So yun, lagi kang may konting duda. And may times umiiyak ka, may times gusto mo magreklamo, pero hindi nagtatagal eh. Something happens eh. Either may lalapit at tutulong, or may magkiklik sa mind mo na hindi, gagawin ko to. Aayusin ko to. So, bangon ka na uli. So, it becomes easier na bumangon kasi alam mo na pagbangon mo, may ibang mga kamay na nakahanda na lumapit. All throughout life, maski na ang dami kong mga bagsak and so on, without fail, people, ang thinking ko lagi, mabait ang tao. Maski na maraming nangloko sa akin at nagbitray, etc. Mas maraming tumulong. Ang galing, no? Kasi parang dun sa kwento niyo, Sir Ricky, your faith in yourself grew as your faith in humanity grew. Yes, oo. Hindi pala pwedeng Hiwalay. Yeah. Sa isang tao, I don't think pwedeng magkahiwalay, pero lalo na sa writer. Kasi kung writer ka, kailangang mahal mo ang mga tao eh. The writing should come out of love eh. Grow out of love eh. Kailangan mahalin ko lahat ng mga characters kong sinusulat, whether sa Himala or sa Anak or Madrasta or para kay Binanobela or Plays or kung ano. Maski na yung mga kontrabida o yung medyo masama ang character nila doon. Kahit yung nabubugbog ng asawa Kahit sa yung brutal. at yung sa feeling ko masama itong tao. Oo. Pero yung characters na yun, dala-dala ko sila sa mind ko every single hour, every single day kasi isusulat ko sila eh. And dala-dala ko sila maski na gagawa, naliligo, kumakain and so on. Bawat isa sa kanila na parang lover kayo eh. Oo. Na katabi, mas worse than rubber siguro. Alam mo mga quirks niya, mga kahinaan ng character na yun. You have to embrace all of those dun sa character mo eh. And kung masama siya, bihira naman ang masama na tao na nag-iisip na masama ako eh. Ang thinking niya sa simula, tama ang ginagawa ko eh. Justified eh. So, kailangan mong i-embrace sila lahat. Kailangan matutunan mo silang yakapin lahat para ka makapagsulat. Paano mo minahal yung karakter ng father-in-law doon sa Karnal who was authoritarian? Oo. Diba? Yeah. He was a very difficult character Yes. to love. Yeah. Kaya lang iniintindi ko siya. It's always love. Sa akin, strongest emotion sa buhay natin, sa writers, love. Pag binaliktad mo lang, hate. I think yun lang ang dalawang emotions na so pinupuntahan ko yung love. Bakit siya ganun? Part of the reason, mahal na mahal niya yung wife niyang si Elena na namatay. At up to now, nabubuhay siya na parang buhay pa si Elena. Kinakausap niya sa puntod. So binaluktot noon yung pagkatao niya. Iniintindi ko yung loob niya. Yeah. Hindi yung labas. And pag naintindihan mo na ang loob ng tao, maybe hindi mo siya matatanggap, pero at least maintindihan. Then maybe, kaya ko na siyang isulat. Maski hindi sobrang yakap na yakap. Kanina pa po natin na pag-uusapan yung mga struggles na pinagdaanan niyo po bilang bata, bilang palaboy, bilang ampon. Which among your struggles continue to play a huge part in your writing? Kasi na importante din po yun. Yes. Dalawang lugar lang yatang nagpe-play ng pinakamahalagang papel, Daet and UP. I think ang nagbuo sa akin sa kung sino man ako, ano man ako ngayon, is both Daet and UP. Daet never left me. It's inside me in whatever I do, whatever I write. Pagkatao ko nung bata ako at hanggang ngayon. And then UP. Yung the way I saw things, the way namulat ako sa mga pangyayari sa palibot, the way I got involved, what I was doing. Many of my writings, journalistic and literary, happened in UP. So parang doon sa dalawang yun, nabuo na ako eh. Kung ano man yung mga ngayon, offshoot na lang ng dalawang lugar na yun eh. So alin doon? Alin doon sa karanasan nyo? Halimbawa, sa UP, alin doon sa karanasan nyo, paghihirap, struggle, ang parating mong nakikita na, uy, eto na naman siya, oh. Yeah. Uy, eto na naman siya. Sa UP, naranasan ko lahat eh. Una yung paghihirap. Kasi wala akong pera eh. Kuminsan natutulog ako sa, nag-board naman ako kina Wilfredo Guerrero and then nag-dorm ako. Pero may times na nanggagaling ako, nag-tutor ako ng mga Chinese kids sa Binondo, nagbabiyahe ako pauwi at wala akong matulugan. Naghintay ako na
gumabi para matulog sa faculty center. Paano ka Natutulog. nakapasok ng faculty That time center? naman maluwag eh. Tsaka Oo. sa kwarto ni Pete Daroy, Alam naman niya. yes, oo. Yung kurtina niya ang kumot, doon ako naliligo sa CR. I mean, at saka that time, maluwag pang, Correct. hindi pa structured na ito pang teacher, ito pang estudyante. Tama. That time ano pa. Oo. So the hirap, the walang makain. Although sa tingin ng iba magaang kasi nagbo-board, nagdo-dorm, etc. May kunting tulong naman sa relatives para makapag-aral. But I was a working student all throughout UP. Yeah. So yun, the hirap. But also, nakita ko rin yung struggle na ibang tao, nakapareho ng struggle ko. Na ang daming mahihirap dito. Kung nag-aral ako sa ibang eskwelahan na mas elitista, sorry, hindi negative term. Yeah. Hindi maging ganito. Pero dito nakita ko lahat ng klase ng struggle na karamihan doon dinaanan ko. So nakita ko rin yun. So, naging realidad siya. Naging realidad siya na umuulit mula sa pinanggalingan ko sa diet. Umuulit. And eventually, it got to a point where wala na akong magagawa except to join. So naging aktivista and so on and so forth. You went underground. You went underground. Ayan, eventually, nung simula, half-half. And then later, full-time. And then nag-drop out na ako sa UP ng martial law. Hindi ko na tinapos yung course ko, AB English, kasi I went full-time. Ang natutunan ko, hindi lang yung natutunan ko sa labas ko, the knowledge, the information, the mga nangyayari, kundi ang natutunan ko is what was happening inside me. Yeah. Yung what was growing inside me na hindi ko ma-deny, and eventually what was growing inside me, which I realized was all along pala was a part of me. And nahinayaan ko lang na mag-grow and i-allow. So I think in a way, again, nabuo yung pagkatao ko that time. So whatever happened after that, na raid, nahuli ako, nakulong akong isang taon, and so on and so forth, more or less andun na eh. Andun na yung pagkatao ko. Pero meron ka bang proseso sa pagsusulat? I mean, when you talk about the process of Ricky Lee, where do you begin? Does it come from a feeling? Does it come from lalakad ka lang, na-inspire ka sa isang bagay, and then you go from there? Paano po ang proseso ninyo? Kung saan-saan siya nanggagaling eh. But I'm an emotional person. So, dalawang bagay ang importante. Unang, kailangan may maramdaman ako. So kung may makita akong news item, halimbawa, kung wala akong nararamdaman, hindi ko pa yun masusulat. Pero kung inassign ako ng producer na gawin yun, kailangan maramdaman ko yun, then I have to do research or magmumuni-muni hanggang may maramdaman ako. Pag wala akong nararamdaman, I won't be able to write it. That's why writing for me is very exhausting emotionally. If I'm not emotionally prepared, like I'm writing a novel now, every single day I write. May days na hindi ako emotionally prepared, walang emotion. Nagsusulat pa rin ako, pero napaka-clinical ng writing. Alam kong pangit ito, but I have to do it. Anyway, kailangan ka mag-invest ng emotion. So that's the first thing na importante sa nun magaling yung idea. Second is yung sense of place. Kailangan alam ko kung saan nang galing at nangyayari yung kwento. Kailangan ma-imagine ko sa mind ko yung lugar. So, kailangan puntahan ko yung lugar. If I have to do research, kung OFW sa Limbawa, kailangan puntahan ko. Listening to you now, Sir Ricky, kasi kanina nag-umpisa tayo sa mahiyain ka, nangingimi ka, and all that. Hindi ko ma-explain kung paano mo yun nagagawa na mahiyain ka bilang tao, pero bukas na bukas ka sa emosyon kahit ano pa man yan kasi importante sa'yo na may maramdaman ka. Yeah. Oo. How do you explain that? Sa loob mo, merong malaking wala. Walang parents, not belonging, lumayas, walang makain. Ang daming wala all throughout eh. And nung una, I was despairing about it na ba't ang daming wala, ba't ganito, unjust, and so on and so forth. But dahil marami kang wala sa loob mo, I think mas nagkakaroon ako ng drive na puntahan yung kung saan ang makakapuno dun sa wala. So when I talk to people that I interview, dahil nanggagaling ako sa wala sa akin, I think in a way it makes it easier for me na maramdaman ko yung wala sa kanya. Kasi nga wala. Naghahanap siya ng pagmamahal o ng self-esteem o ng self-regard or ng worth of self whatever. I think mas madali ko kasi pinanggagaling ko sa wala. Sa wala. Rather than from my head. It's from may investment ng emotion. So, kailangan manggaling dito. So there's an innate
feeling of wanting to have a connection. Have a connection kasi all throughout life, pinipilit mo laging punuan yung wala sa loob mo. Never naman mapupunuan yun eh. So you go through life being driven para punuan yung wala. And one way na pagpuno din would be to talk to people, get their stories and write about them, and then pinupuno mo and you connect with them better, I think, because wala sa wala. Nagkokonektahan. And pag binasa ng reader na mayroon ding wala, walang self-esteem, walang belonging, walang etc., nakakonekta rin sila. And so nakita ko ngayon yung mga connection yan from me to the subject to the reader or audience na ganun. And finally, na-appreciate kong ang swerte ko pala na marami akong wala. Ang swerte ko pala na marami akong wala. Is there ever a struggle or isang karanasan? Kasi klaro sa mga interviews, sa research po namin na importante ang karanasan sa Yes. pagsulat, ang struggle ng isang manunulat. Pero meron ho ba kayong struggle na hindi nyo kayang isulat pa? That you won't even dare go there? Well, for so long, nag-uusap-usap kami ni na John Maglipon, mga kaibigan ko, and even si Nabian Lumbera. Kasi kami yung sabay-sabay na nahuli doon sa lugar na nire-rent ko. Sabi namin, years and years and years later, ba't wala maski sa atin na nagsulat tungkol doon sa nangyari sa atin sa detention, Ipil Detention Center. So sabi namin, ba't nga ba? Hindi namin mapaliwanag. We're just saying, baka dahil ayaw pang harapin, baka ganito, pero kaya na namang harapin eh. But At even now, naikikwento when I hear you speak, it's in a general sense. Hindi nyo pa yeah. rin makwento. Yes. Siguro mga hindi ka pa maproseso. Like, di ba like this famous anecdote na I always talk about, the coughing blood? Yeah. So, yun. So, it never leaves you eh. It stays with you eh. I think lahat ng karanasan natin, lahat ng mga sugat natin, nag-i-stay sa katawan natin. And yung iba nag-heal, yung iba hindi. So, magkakaharap tayo ngayon ng puro sugat at peklat. At okay lang yun, ha? And okay lang yun because that's life. Kahit na fresh yung sugat, kahit magkaroon ng peklat, okay lang yun. Okay lang yun because I think it makes you a better person dahil again, pinalalaki niya yung puso mo. Mas nararamdaman mo yung ibang tao. And again, importante sa writer. So yun, may mga karanasan na gaya nun sa loob na hindi namin nasusulat. But I think I'm ready to write about it. I'm writing my memoirs. Napopospon. I'll write about it. May diary naman ako nung nasa loob ako ng kulungan na retrieve ko ngayon. So, nang binabasa ko yung diary ko, na alam ko yung mga nangyari. But I think I can write. How did that make you feel reading your words once again during those dark days? Well, iba-ibang karanasan eh. Partly, nararamdaman, kasi may portion doon, I tried to kill myself inside prison. So, so sorry. nag-isa. So, may portion doon na parang yun. So, parang dinadaan mo uli yung karanasan. Pero may part din sa yung nagsasabing, na-transcend ko to eh. I am who I am now eh. Kung sino man ako ngayon eh. And ito yun eh. And we're the same person, but we're no longer the same person in a way eh. So, it makes you feel proud as a human being. Yeah. It makes you feel proud na, kaya ng tao, at kaya ko, at kinaya ko. Kala ko pag nakulong ako, mababaliw ako, and so on. At nakaya ko eh. So, yun, it makes you feel proud. Yun na nga, ba't ko hindi ko sinulat? Siguro it was too personal. And mahihain ako as a person sa masyadong tungkol sa sarili. Baka hindi pa kaya noon. But I think soon, in the memoirs, yeah. When do you know that the story is done? Pag nagsulat ka? Never eh. Kasi babalik-balikan mo eh. Balik ka ng balik hanggang sa mag-shoot na o hanggang mag-go to press na yung nobela, naghahabol ka pa rin, naka-layout na, naghahabol ka pa rin ng corrections. Kasi you're never sure eh. I think if you want to be a good writer, director, filmmaker, artist, You can never be too sure of Yes. yourself. I Ganun don't ba think yun? you should be sure eh. I think yung doubts mahalaga eh. Na hindi pa to maganda, hindi pa. Kasi hindi naman talaga yung totally magiging maganda eh. So hindi pa to maganda eh. So lagi kang may ganung duda na hindi pa maganda hanggang lalabas na. And then pag lumabas na yung pelikula, yung nobela, nahihiya akong pumunta sa preview kasi
sinesecond guess ko yung mga kaibigan ko sa palibot, yung expression sa mga mukha nila. And then after the preview, pag nag-CR na walang nagsasalita, torment uli. Kasi buti na magsalita ka na pangit o maganda. Pero pag quiet sila lahat, kung ano na nang dumadaan sa mind mo. So torment uli. At hindi nagbabago yung experience niyan. Mula nung bagong pasok ako sa movies. Ganun pa rin? Yeah, 1979, late 70s. Hanggang ngayon, after so many decades of writing, novels man or ano. Ganun pa rin yung feeling kung pwedeng hindi ako attend sa screening o sa preview kasi sinesecond guess ko yung reaction nila. I don't want to disappoint them. Mas yun yung reason. Wow. And then second, yung parang hindi ako worthy o hindi maganda yung nagawa ko. Halimbawa, sa Madrasta, meron ka bang, kasi alam natin yung takbo ng story. Yeah. Meron ba ngayon na parang naging pa din na, dapat ganito yung linagay ko dyan eh. In the case of Madrasta, because that's Star Cinema, mas collective and collaborative. Okay. Grupo kayo lahat eh. And personal experiences ng ilang kasatrabaho ko doon eh. Mula kina Charo hanggang kina Olive. So, marami kami lahat doon. So, meron akong konting shield. Okay. It's me and it's Star Cinema and it's Charo and so on. Pero pag yung solo ka, Halimbawa, yung ano ba, anak, karnal, anak, Star Cinema again. Karnal, mas solo. Karnal. Or even Himala. If we go way back, Himala, it's not even me, it's Bernal. May final cut na sa screen at pinanood na namin bago ipalabas sa sinehan. Yeah. He was worrying, Ricky, worth it bang ginawa natin ito? May manonood ba dito? Maganda ba to? nagsama kayong dalawa. Dun sa self-doubt ninyo. Nagdududa-duda kami. Or nahawa na ako sa kanya kasi baguhan lang ako noon. Sabi ko, sila nga na mga giants na ng filmmaking. And I realized na tama eh. You have to never stop doubting yourself kasi nag-grow ang mundo, ang kultura, ang mga tao at lahat. Di ba mas gumaganda ang takbo? Yeah. So you have to keep up. And ikalawa, you're never really that good na mape-perfect mo, na alam mo na kung ano. So I think yung doubts healthy aspect. And I feel like that's your own little secret as a writer na parang in your head, there might have been a different ending, there might have been a different scene. Yes, Himala had 2-3 endings. Yung mga nobela ko ngayon, kuminsan nalalabanan ko yung doubt. I form a community. Like lahat ng nobela ko ngayon, unlike before, ito lahat may readers ako. May co-brainstormers na tumutulong. Oh, wow. And then may nagka-copy read afterwards. So, community yan na tumulong sa akin. Ako ang nagde-decide eventually, but andyan sila. That's a huge step. Coming from from you. doing my short stories before na dapat walang makakita. Ako lang, masisira yung spell. At saka yung insecurity mo nung... At saka nahihiya ako. Ay, ito torment pa rin. You keep second guessing yung magiging reaction nila. At makukuha mo sa mukha eh. Ano kayong magiging itsura ng mukha nito? Nakakatakot, diba? Yes, nakakatakot. Para kang naglantad, nagbilad ng hubad ng sarili mo. And then anybody can just, pwede kang tiradurin, o pwede kang ibas. Ganun And yung lalo work na namin. you have that innate sense to know what people are feeling or thinking. Kaya lang ito naman, trusted friends. Yeah. Mas lalo na. Yes, pero they will all have yung best interest ko naman lagi. Have So your even back. if gaano kasabing it's not working, like they'll say, no, it's not working. Madalas yung ganun, it's not working. So I trust them. If it's not working, I have to do something about it. How did you develop that trust, given that life has failed you many times? Of course, sinabi mo kanina, life has, and faith saved you many times as well. But that trust that comes from you, it's deliberate. Malakas ang tiwala ko sa tao eh. Pag may nakabukas sa pinto, papasok ako eh. I tend, dati yes ako ng yes eh. Doon ako napapahama ko minsan and so on. Dahil siguro wala akong roots, hindi ako rooted. Rootless ako. Yeah, walang family, etc. At gala ako. Natuto ako to trust the bigger world around me and strangers. So even if may danger yan, natutunan ko na yung danger niyan, pag tinurn around mo, nagiging beneficial din naman pala in the end to be able to survive. So I think natuto ako to cope with that. And ang laking bagay na nagawa sa loob ko noon, na matuto akong magtiwala pag tinapong ka dito sa bigger world. Kasi wala naman akong sariling mundo. Yung bigger world ang mundo ko. So I'll have to trust everybody around. And dahil doon, I think naging
innate sa akin yung alam ng mga kaibigan ko to, I'm really too trusting. Too Yeah. trusting. So, naging innate sa akin yung pag-trust rather than magduda. So, kung saan-saan ako napapasok, as in, magulo, magusot, maligalig, okay lang. Do you have a ritual? Do you reward yourself after Yeah. writing that last period? Yes, oo. Paano? Pero before that, may routine ako. And kailangan may routine eh. I don't think you'll be able to function without a routine as a writer. Kasi ang Kahit hirap-hirap. sanga-sanga ka magsulat, Yeah. you jump The from one more- project to another and all The that. more reason why kailangan ako may routine. Lagi kong sinasabi na dalawang klase lang ang writers eh. Yung writer na maligalig, ako yun, going all over the place. And then yung writer na very methodical and organized at linear ang takbo ng kanyang trabaho at ng kanyang proseso. So ako yung maligalig. And knowing na maligalig akong writer, ang response ko doon is go opposite. I have to keep fighting my legaligness. I have to Goodness. I have to love keep that. going against that. So, by maligalig, ang ibig ko sabihin, when I wrote Himala, I was writing Moral and Applause. When I was co-writing Green Bones, I was co-writing Isang Himala, and I was writing the previous novel. Right. And may trabaho akong full-time sa GMA. So on. So, sanay na akong marami kasi ganun ako kaligalig. And I that's cannot why focus. you need a routine. Yeah, hindi ako makafocus. Mahina ang concentration ko. Naiinip ako. I get restless. Pag isa lang na project ang gagawin. I get restless pag walang ginagawa. Kailangan punuan ko. So, when I realized that, kakalat. So, you have to go against it. Ang tawag ko dun sa workshop namin, rubber band. You go rubber band. Go the farthest away. Total, rubber band ka naman eh. Babalik ka naman eh. So, huwag kang mag-alala. I have to keep organizing. And every single novel and film that I write, except some exceptional cases, naka-outline. I have become an outliner person precisely because I will tend to go all over the place kung saan-saan. It takes a lot of bravery for you to put yourself out there kasi sa bawat panulat niyo po, Yeah. may parte ng buhay Yes. niyo eh. Yeah. Bakit gano'n na lang ang tapang na kaya niyong ilagay ang sarili niyo doon? Part ng reason is I had no choice. I mean, hindi ako lumaki na sheltered na sobrang protected. So walang fear. May fear, pero hindi ako natatakot na matakot. Oo. Kaya ako, Kasi nga wala. yeah, walang mapa, walang dingding. roots, walang babalikan, walang nagsasabing ito dapat. So, kung wala naman mapa, what does it matter kung magkawala-wala? Oo. Basta So, lumakad ka. Yes. So ganun din. So if you don't feel so protected, saan ba ang real protection? Wala naman. It's a bigger world. So, yun. Ang kailangan lang, malakas yung trust mo. We go back to that. Otherwise, magkikreate ka ng sarili mong kulungan eh. Yeah. Oo. Para Yeah. ma-avoid yun, kailangan magtiwala ka. There's no doubt about it. I am talking to a living legend. Isa kang buhay na alamat. Pero bakit ganun na lamang ang gusto mong mangyari that you want to create other legends. You want to create other Ricky Lees. You share your passion. yes, You teach. Yeah. Bakit ganun? Bakit ayaw mong ikaw lang? Kasi may ibang ganun ha. Akin lang to. Go find your own pedestal. This is where I'm at. Pero hindi po kayo ganun. Maraming reasons siguro. One reason was, kung naging mahusay man ako ngayon na writer, I come as one drop sa isang wave. Naging mahusay ko dahil kasabay kong mahusay sina Doy Del Mundo, sina Lol Hati Bautista, sina Raquel Vilvicencio, sina Pete Lacaba. Naging one wave kami. Kung mag-isa lang ako na one drop, I don't think nagkaroon ako ng effect sa ibang tao on humusay ako. So humusay ako kasi mahuhusay sila. And anyway, humusay din ako dahil sa kanila, napahusay ko rin sila, nagkahusayan kami lahat. So naniniwala ako sa ganong communal na takbo ng So kung ano man ang mga na-accomplish ko ngayon, part yun yung pagiging bahagi ko ng wave na yun. So ngayon, sa pag-workshop ko, parang how nice na makatulong ako na gumawa ng ganung wave. Itong mga taong ito nakasabayan ko. Even if hindi ko na sila ka-generation, sarili nilang wave, but how nice na part pa rin ako ng wave na yun at natutulungan sila. Let's talk about that. Anong napapansin nyo sa contemporary writers ngayon?
Ano ang meron sila na wala kayo? Ano ang wala sila na meron kayo? Well, hindi lang sa kanila, yung generation siguro ngayon. But I'm going to talk about this not to denigrate or diminish. Yeah, not in a condescending way. It's a description. Yes, Yeah. yes. Sa generation ngayon, mainly o malaking parte dahil sa social media, dahil sa presence ng social media, 24/7, they have to keep reacting. You have to keep reacting. And ako mismo, may cellphone ako hanggang matulog, pagising. So, notification, Instagram, titingnan ko. Hindi ako makatiis na hindi kumonekta. Yeah, Kasi yeah. I will feel disconnected if I don't do that. Yes. So, dahil gusto kong connected ako, 24/7 na nakatabi yung cellphone sa akin. And ang dami-daming data na kailangan ko mag-react. So, it makes me judgmental. Pag may isang issue, titingnan ko lang yung surface niya at either good or bad lang. Good or bad. Good or bad. Disinformation or totoong information. And then tapos na ako. It's step 1, 2. 1, 2 lang. I judge already after step 2. Okay. Na ito na, ganito na. At judge ako ng judge kasi ang dami-dami lahat. And yung sarili ko rin, naku, ang dami na nilang nagawa, hindi ko pa nagawa. Naku, may pinapanood sila, hindi ko napanood. I feel left out din. Okay. And then nababalidate ko rin sarili ko. Naku, ilan na lang ang likes ko nito. Nag-post ako ng tungkol sa nobela namin to promote it. Bakit ilan lang ang nag-like? But ang nag-share, ilan lang. So now, yung identity ko rin nababalidate ko na based sa social media. Okay. Okay. So, nagpo-produce ka ngayon ng tao na 1, 2, 1, 2. And then may judgment, may reaction. But when you read novels ask you to pause, to take time. Take time out to listen, to ruminate, to understand this character. Ba't siya naging masama? Ba't siya nagka-redemption? It asks you to think, to go step 5. Yeah. Hanggang step 5. Or even go back to 0. Or go back to 0 and then find out anong nandun sa 5 nung nanggaling ako sa 5 and then go to 5 and go back to 0 and then combine all the numbers. But it teaches you to go that far. Yeah. Ito ngayon, 1, 2, 1, 2. So sa 1, 2 na yun, ang nagiging truth sa kanila, yung truth ng surface. Ay, ang daming surface ngayon. Everything is performative. From politicians to artista, everyone is performing. Puro surface na performance. So, ang nagiging truth sa kanila yung performance na step 2. But when you read novels or watch beautiful plays or beautiful movies and you're asked to go step 5 or go back and forth, it teaches you to understand that truth sa mas malalim na paraan at na step by step. And sa lalim ng paraan at sa dami ng steps, eventually it becomes your own truth. Hindi na ito truth ng nababasa ko. Truth ko na to kasi dinaanan ko na eh. And so you'll be able to express that truth. Yeah. The writer sana should be able to go through that para yung writings niya rin 1 to 5 na step ng truth. Maraming writings ngayon sa workshop ko muna sa labas, again, to put them down, na step 2 lang ang lumalabas. It's partly not their fault because yung kalakaran ng generation ngayon the step 2. Otherwise, you'll be left out Yeah. May puwang for personal struggles, hindi nyo yun nakikita sa workshops? Or meron marami namang positive points, including sa workshoppers ko. That's why I said, out of context itong comment na to sa kanila. Kasi, unang-una, I think may benefit din yung 1-2-1-2. It's just an aspect. Yes. And It should be just an and they will aspect. make something out of it. Yeah. The way we did something out of our sobrang namang lalim before na nagiging melodramatic or mawkish, etc. I mean, kanya-kanya tayong generation at na kailangang harapin So, walang may mali. So, hahanapan lang nila ng paraan how to contend with that. Then may mga materials sila na puro 1-2-1-2, pero ang gaganda kasi sobrang multi-character. Sobrang pumupunta sa marami-raming strands ng plot. Maski hindi sila lumanim sa plot, thematically lumalalim kasi malawak. Yung napupuntahan ng mga surfaces. So they can do something with surfaces even if hindi step 5. Okay. It's something different. Yun yung It's voice different. nila. Yeah. Another thing that's different is that we're now in the era of Generation K. Okay. Ang mga K-drama, ang mga K-movies. I'm not sure if you watch, I'm not sure if you're a fan, but what do you think? Kasi parang nilahamon na lang tayo na, well, I say tayo kasi kasama din ako doon. Ano ang meron sa panunulat nila at pagbuo ng kwento that resonates with the Filipino audience in particular? Well, maraming factors yan Well, unang-una muna, not
in the importance. Yung K-drama, part siya ng wave na suportado ng gobyerno. K-pop, K-drama, K-fried chicken and all the pagkain, K-fashion. Suportado yun lahat eh. Hindi siya one wave lang na pelikula lang eh. Yeah. It's one strong na nakasupport Cultural eh. push, Yes, no? it's a cultural force na sama-sama. It's one wave. Gaya ng sinabi ko kanina, kung Ricky Lee lang ako, wala si Nadoy, I don't think, one wave coming that time nung second golden age eh. Kaya may impact eh. So, ganun din. Supportado sila. They have all the money and the budget and so on and so forth. And the support of the government. Tayo wala naman. So, that's one. Ikalawa, may romanticized thinking tayo pag yung naglalandian sa screen o nag-iibigan, medyo stranger, hindi yung artistang napapanood naman natin na may skandalo na nangaliwat, ganito, etc. Parang kapitbahay na natin itong mga artistang ito na. Di ba, So, kumisan, karakter talaga siya. Karakter sila and even sa if isip sinundan mo sila, natin. nakilala mo sila in one or two na series, May distansya. may distansya pa rin siya. Hindi siya gaya nung, kapitbahay ko lang naman sila sa Longga, ba't naman yung magiging mahusay? Pero nang sinabi ng iba na mahusay yan, oo nga, mahusay. Kapitbahay lang naman namin yan, si Jesus Christ, hindi naman yan, Pero nang sinabi, it's the familiarity. Yeah. I think that, And we love that. yeah. Ang mga Pilipino. Yes, because Type mahilig na tayong type natin yan. magmaliit ng sarili. Oo. Magmaliit ng sariling kapitbahay, ng sariling until may ibang ganun. So, yung ganung romanticized na paraan ng pagtingin, nawawala rin. But dramaturgy, and then ikatlo, kuminsan hindi tayo allowed na mag-tackle ng mga subject matters na sobrang delikado kasi baka hindi mag-rate or ayaw ng producers. Sa kanila naman, nakaka-attempt sila with K-drama or what, kung saan pupunta. Yeah. Maski na gaano ka-dark na pupuntahan nila. So, they're allowed. Tayo, medyo maliit yung kahon na pinaikutan. Sila, mas malawak yung kahon. Ay, mas makakapag-eksperimento sila kung paano ma-attach ang mga nanonood. So, which nagagawa nila. So, I think that helps a lot. Pero, in terms of dramaturgy, I don't think naiba or nahuhuli tayo. May mga masasama silang shows at may magaganda. Mayroon tayong masasama at may magaganda. I think patas lang sa dramaturgy, sa acting, sa writing, directing, and so on. There's one aspect na importante talaga sa inyo. Parati siyang lumalabas ang bayan. Whether you see it in a family, how dysfunctional it is, a story of hope, a story of survival, nandun ang bayan. Yes. Bakit importante sa inyo yon? Because I think for all of us, I suppose lalo na sa akin, na sa simula natin ng pag-uusap, ang sinabi ko, wala ako sa lugar. Yung bayan ang uuwian mo Yung bayan ang sarili mo Yun ang pride mo na Pilipino ako. Dito ako nakatira Gaano man ka-defective in a way, itong bayang ito at ang mga tao dito, wala akong ibang bayan Hindi ko naman siya pwedeng itakwil at magpakup-kup ako sa iba at magpaampon Ito yung bayan ko So, laging lumalabas. And so, even if ang kwento mo tungkol sa isang pamilya o mag-asawa na gusto maghiwalay at magpapaanol, in the end, hindi sila nag-iisa lang, sila lang ang couple They belong to a community, a society. And so, inevitably, you get to talk about, ba't bang hirap-hirap umibig sa ganitong klaseng bayan? So, even if love story ka, ba't ang hirap umibig ngayon? Ba't mapanganib umibig ngayon? So, napupunta sa ganun lagi. So, inevitably, you talk about the bayan. Kung kayo po ang susulat ng kwento ng bayan natin, ano po ang ending? Ano po ang takbo na I'll be gusto more nyo? optimistic. Sa ngayon, sa buhay ko siguro, or sa klase ng pinagdaanan ko, I'm a very optimistic person. Yeah. I think eventually it gets to a point where maayos yan. May mga matatanggal and so on, may turning around na kailangan at maayos yan. It may take long, it may take shorter time, but maayos yan. I'm very optimistic. Aside from, there's no other way. Ano pa? Ano pang isipin mo na mabubulit sa impyerno, etc. I think in the end, as a writer, all stories, maski nagaano kalungkot at kagrim ang ending, all stories are stories of hope. That's why nagkukwento tayo to tell people na may halaga ang kwento
para maging mas mabuti ang buhay natin at mas maganda ang mundo natin. Otherwise, ba't ka magkukwento? Para maging better ang world. So kung gusto mo ay better ang world, maski na cynical ang ending ng kwento mo, all in all, ang purpose pa rin ng storytelling mo is for all of us to have a better world. Well, thank you so much, Sir Ricky Lee, No, for thank you. alam ko pareho po tayong mahiyain ang nagharap ngayong hapon, but thank you so much Thank for being with us this Yeah. afternoon. Really appreciate it. Maraming salamat po. And that's it for another episode of KC After Hours. You know the drill. Like and subscribe. I'll see you on the next one.